Isang boses ang inyong opinyon dito sa Sampung minuto makalipas ang ika-6 ng gabi. Isang boses ang inyong opinyon dito sa Welcome po sa programang Mate. Ngayong araw ng Miyerkules, ika-4 sa buwan ng Nobyembre, taong 2009. Isang boses ang inyong opinyon dito sa At syempre ako rin po ang inyong lingkod, Sal Dilanon, na nag-iimbita po sa inyo na sana'y samahan niyo kami ng aking katuwa ngayong gabi sa loob lamang po ng isang oras na sa isang wala siya. Dito lamang po sa himpilang DZRJ 810 kHz sa inyong mga talapitan. Ito po ang Radyo Bandido. Isang boses ang inyong opinyon dito sa At syempre sa lahat po ng inaabot ang ating broadcast, magandang gabi po sa inyong lahat. Maulan na naman, pero syempre, ang ulan ay kailangan. At syempre kailangan lang po natin, tayo po ay mag-ingat lamang. May At syempre, ako po ng Miyerkules, ito po ang ating segment na Exit Superhighway from Poverty. At syempre, susapin ng segment na ito, Exit Superhighway from Poverty, kabihin po natin dito ang spokesperson po ng American for a Better Philippines. Walang ito, kuminti si Engineer Arthur B. Huy. Engineer, magandang gabi. Good evening, Charlie. Good evening, Rowan. And of course, good evening, everybody. Ayan na. At syempre, ang tagapagsalita ko ng mga Pinoy na matagal na pong naninirahan doon sa Estados Unidos. Ngunit sa bilang kanilang maginhawang pamumuhay doon sa Estados Unidos ay narito pa rin ang kanilang isip at puso. At ito nga po ang isang katibayan. Ang pagsama po sa amin dito, Engineer Arthur B. Huy, upang ibahagi po sa amin ang kanilang obserbasyon at mga solusyon sa patuloy na paghihirap ng ating bansa. At syempre, ang ating pong pag-usapan ngayon po ay itatanong po kay Engineer, no? Na sa ngayon ay panahon na po ng eleksyon. At syempre, napakarami pong mga plataforma de gobyerno ang itinapangako po ng iba't ibang mga presidential polls. Pero syempre, napag-usapan nga po natin dito sa ating programa, itong may kaugnayan po dito sa Lablan City. Dahil nakikita po natin sa ating programa na ang isang pangkalatang solusyon sa kahirapan ay po pwedeng masolusyonan ng Lablan City. Pero marami pong mga politiko na ating pong nakakausap po na parang ang tingin nila ay it's so good to be true. Engineer, Pero ayan ang tanong natin paano natin may papakita sa kanila, Engineer, no? Itong halos walang paniniwala sa isang simpleng kaisipan, di ba? Ang isip nila ay napaka-imposible. So paano natin mapapatunayan, Engineer, no? Sa kanilang paniniwala na ang Lablan City ay maaaring gawin dito sa Pilipinas. Well, ang pinaka-madali, turo mo lang yung sa Korea, yung bagong kabubukas na bagong city, Sundo City. Napakaganda kung paano siya ka-perfecto sa drawing, mas perfecto pa siya sa tunay. Ngayon, nakabukas na at pinagkakaguluhan na sa media, sa news, itong bagong city na Korea. Ang kaibahan lang naman natin, invest na more on business dahil ang forte ng Pilipino ay maraming magaling sa medical field tsaka sa education field. Yes. Ayun ang naman, ang mas malaking section natin doon sa Lablan City. Tapos, siyempre kahalo din ng entertainment tsaka iba-ibang retirement dahil yun nga ang purpose ng maraming pupunta rito dahil mas nababang standard of living natin. Tsaka yung magandang beach natin, tsaka yung temperature dito, yung climate. Okay, no? Isa sa pangunahin kasi nga tinutukoy nitong mga kritiko ng Lablan City ay itong paano natin maimbitahan ang malalaking negosyante sa buong mundo, no? Na kung saan ay paano sila magkakaroon ng tiwala sa Pilipinas para mag-invest ng gano'ng kalaking halaga para buuin ang isang Lablan City. Well, pareho rin dun sa Sundo ang sagot yan dahil dun sa Sundo, ang nagawa ng Sundo, dalawang Amerikanong developer. Di fact na proven na ang track record nila at marami na silang nagawang ibang gano'n na project. Yun din yung mga mag-i-invest sa atin. Parang yung parang yung SM yung isang SM sana
andyan yung mga KFC, Jollibee, yung ano-ano. Pag nagbukas ng bago, sila rin yung nandun. Ganun din itong Loveland City, karamihan ng mga mag-i-invest yan. Yun din mga nag-i-invest sa ibang bagong city kasi nakumpanan nila na profitable. Tsaka karamihan yun mga tayuhan. Pero, siyempre, laging welcome ang local. So, sa paano nating, sa paano paraan, may pakapabot doon sa, hindi natin banggitin ang mga pangalan, yung dalawang negosyanteng Amerikano, no? So, paano natin may paparating sa kanila na ang Pilipinas ay open o suportado ang usapin ng Loveland City? Well, yung ganun din sa Songdo, nung araw, meron din paling patriotism na verso lang ang Koreano, kagaya rin ng ginagawa natin ngayon, which is a wrong form of protectionism. So, kailangan natin na baguhin yung batas natin para mas interested ang mga foreigner. Tinanong namin yung kay Senator kay Enrile. Sabi naman nila, para mo baguhin yung batas na yun ang charter change. Ang daming Pilipino ayaw ng charter change. Dahil natatakot sila dun sa bulilit na umupo na naman. Yun ang naging problema. Kahit na line item dito sana yung charter change, natatakot sila na tuloy na naman yung pagpupo ng bulilit. Na very smart, Okay. Okay, papatiin muna natin dyan ang ating kasama, si Mr. Bong Tañez, ang kapito ng DZRJ. Hello, magandang gabi sa'yo. Good evening, Bong. Good evening, Engineer. Good evening, kapatid na Salde. Yan. Tsaka, alam mo pare, nagmamadala ako kasi sasabihin mo na naman, lagi akong wala. Okay na? So, ang pinag-uusapan natin ngayon ay may kaugnayan dito sa Loveland City, no? Bilang solusyon sa kahirapan, no? At sinasabi nga ni Engineer kanina na ito'y nagawa na sa mundo, no? Partikular dyan sa Korea, no? Yung Songdo City, o Songdo City, no? Isang bagong syudad sa Korea na kung pag-uusapan ng Loveland City, ito yung eksaktong itsura ng Loveland City, no? Bagamat doon sa Songdo ay ang kinikater nila ay mga business, no? Dahil gusto nilang palitan ng Wall Street sa New York at gusto malipat sa Songdo. Dito naman sa Loveland City ng Pilipinas na binabanggit ni Engineer Arthur Bioy ay may kinalaman naman sa ang kinikater natin ay medical tourism at saka education dahil dito nag-excel ang mga Pinoy doctors at ang mga Pinoy professors and teachers, di ba? Sa totoo lang, tayo ang number 1 pagdating sa medical turismo, Alam mo, yung mga Korean nating mga kapitbahay sa bansa natin, dito nagpapagawa yan. Una-una, hindi lang sa mga cosmetics, At balitang-balita ka pa dito sa ating kaibigang ospital, ayoko na banggitin. Napaka ng ating mga foreigner, na mag-chicken sa isang hotel, sa kanila nagpapagawa, or nagpapatransplant ng mga major organs. Yes, Dito sa atin nagpupuntahan lahat. Tama ka So, dyan, Engineer, anong masasabi mo ngayon? Totoo. In fact, hindi lang yan. Ngayon, ang bagong lumalaki na industry ng Pilipino, professional outsourcing. Alam niyo ba yung mga magagaling na architecto at engineer? Dito sila nagpapakonsulta. Pero dahil sa advancement ng technology sa email, sa internet, at lahat, pwede na nilang gawin maraming trabaho dito, tapos pinadadala na lang sa ibang bansa. Pero ang nagtatrabaho mga Pilipino. Pilipino. Professional, So, yun ang- architect, engineers, and everything. So yun ang nakikipay.